How are you guys? How does it feel playing the role of Andres Bonifacio? Ayun, tulad ng sinabi ko kanina, pang period talaga yung itsura ko. Pero it's something na akala ko pagabag sa self-esteem dati na ay hindi ako mistizo, hindi ako I won't make it in showbiz. Pero yun nga, may mga projects na tulad nito. More than the projects, very meaningful yung mga experience ko. And of course, very important din yung project. So, very thankful ako ngayon sa features ko. Ano mga characteristics ni Andres Bonifacio na pinapatry mo na na-discover mo na? Sige talaga. Binulong ni Direk Ellen kanina. Ang pagkakakilala natin kay Andres, yun nga, mayabang, mata pobre kumbaga, maingay na malakas. Here you see a different side of it. Mas makikilala nga natin. And bilang partner din ni Gregorio. And mas maintindihan natin yung pagiging bayani niya in different ways, the softer side of Andres. Si Andres kasi napakalalim magmahal kay Gregorio de Jesus. Ulit mo? Kasi napakalalim magmahal. Ganun ka ba klase magmahal sa talagang nakarelate ka naman? Dapat naman talaga. And sabi ko kanina yun, nagbago tingin ko sa mga babae, lalo na sa asawa ko, lalo na nung nanganak siya. So yung respeto na meron ako ngayon para sa mga kababaihan, it really shows na hindi lang naman talaga lalaki ang dapat kumikilos even noon pa. The time is now talaga that we show women are indeed empowered also and they can make waves. Is it 12 years now in the making to? Totoo. Kaya makikita niyo yung growth ko dito. Itsura before. Yes. Yung itsura ko noon. And siguro ma-identify niyo kung anong part niyo yung this year namin kinunan. Nabanggit pa kanina, Rocco, na parang sabi mo that time, kayo pa ni Lovie, nung sinushoot mo to. Sabi ko, sabi ko ako, press con, sana wala magtanong tungkol sa relationship namin. Tapos na tayo doon. But I'm very happy for her. Makakanak na ata siya. I think yung video kanina, hindi pa ata siya buntis na. Pero very happy ako for her and her husband at magkaka-baby na. And you know, we've moved on, we're happy. Hindi ko makikilala asawa kung we didn't have our short story, di ba? So, nagkausap naman kami, may closure kami, we're both happy with for each other. Nakapag-work din kami sa, ano yung pelikula niya with, teleserye niya with Benjamin Alves. O yun, nakapag-guest ako doon. So, yun, nagkausap din kami before we were. Pero totoo nang gawin yun to? You were together pa? We were together pa. Sorry. Kasi walang awkward moment, walang ganun. During the yung after nung, yung ngayon na. Siyempre, hindi na kami nakapag-shoot doon sa last leg. Hindi na kami nagkasama eh. I think si Elora na ata. Kaya hindi na. So after so many years, sa tingin mo, okay pa rin palabas yung movie? Of course. It needs to be heard. Sabi ko nga, very timely to eh. Sa lahat na nangyayari ngayon, marami sa atin takot mag-voice out. Dito, pinakita ni Kaoriang talaga. Hindi, sasabihin ko sa'yo kung mali. So, sana ganun din tayo. Ako, very vocal din ako. Kaya sabi ko, ang wish ko, ang matamaan nito, lalo yung mga kabataan. Maraming, sorry pero magiging transparent ako. Marami sa kabataan natin entitled, weak, and timid baga. So we need something like this to spark that if 100 ang makanood nito, 2 ang ma-inspire at maging Gregorio de Jesus kumbaga. Malaking bagay yun. Invite ka na nito. Sa mga kapuso, sa mga kaibigan natin, kababayan, please come out and watch this with your friends and family. Isama niyo mga kabataan, mga kakilala niyo bata to watch this for them to feel nationalistic. We have a Gregorio de Jesus and an Andres Bonifacio inside all of us. Ilabas natin at namnamin natin pagkatapos panoorin ito. Thank you. Thank you, Kuya Ala.